Sabi ng iba, ang mga Pilipino raw ay nakukuntento na lamang magsilbi kaysa pagsilbihan. Ang pangit pakinggan, pero napansin ko rin karamihan sa mga kaibigan ko'y gustong magtrabaho sa mga multinational companies na pagmamayari ng mga dayuhan dahil mataas daw sila magpasweldo. At syempre, inaasahan na ng mga kapwa ko bagong graduates na magsisimula muna sila sa mababang posisyon. Yun bang may boss kang sinusunod lagi? Pero hindi naman lahat ay ganito ang gustong tahaking landas. Meron din namang sa halip na maging empleyado'y nagsisimula ng sarili nilang business. Isa na rito si Tasha na namamahala ng Savvy Art, isang roving art gallery. Kinokontrata ng Savvy Art ang mga kabataang artist na mag-display at magbenta ng kanilang mga gawa sa gallery. So yung mission namin, we're all about giving opportunities to Filipino student artists, and we want to give them a breakthrough into the art scene. So itong Savvy Art Gallery, nag-feature sila ng mga Filipino youth artists at itong mga gawa, ayan, ay galing sa mga estudyante sa UST at UP. So mga kaibigan din ito ng mga organizers. I'm very surprised and happy. Parang I find it very exciting to see new artists, but what makes it even better was looking at these young people working together for a business as they start their business. So it's very nice to see how they interact, how they panic, and at the same time enjoy their project. So maganda yung timing nila kung pupurso nila yung art gallery. Pwede silang makasabay. Kasi papunta dito yung world market sa atin. Lalo na sa mga auction, nabibili yung mga laging may Pilipino. Laging nasa top 10, top 20. Kasi magagaling ang mga Filipino artists. Iba naman ang trip nitong si Apple. May business yung ate ko. Nagbebenta siya ng chocolates. Then ako yung distributor. Then dito ko binibenta sa schools. And minsan sa friends namin, minsan made to order box, minsan pwedeng per stick. Nag-start yun before December last year. Kasi sabi nila, parang nag-isip sila ng gifts na unique naman, except for toys, ganyan. Eh sabi ni ate, gusto niya ng chocolates na ibang design. So yun, gumawa siya ng chocolates na ibang designs. Aba, ang mga seatmates ko nung high school, may online shop na pala. Si Belsie ay nagbibenta ng mga accessories na kanyang dinisenyo at ginawa, habang si Zanti ang kumukuha ng mga litrato at nagpo-promote ng mga produkto. Since love ko nga ang fashion, naghahanap ako ng something na para mag-cater sa lahat. Kasi yung mga nakikita sa malls, ang mamahal, nagsimula mga tao nagpapagawa. Hanggang sa ginawa ko lang siyang business. Eh parang nag-click naman, nagkataon, tinuloy-tuloy ko na hanggang sa ngayon. Yung materials, I'm using different kinds. Parang mostly fiberglass yung gamit ko kasi hindi siya nagta-tarnish compared with metals. Yung iba, bronze, ganun, tsaka silver. Pero not 92.7 silver thing, yung original. Kasi expensive na siya. Mawawala yung concept ng business. Parehas kaming creative. Ginagawa namin, binibisa namin yung mga classmates namin. Tapos pinapasuot namin ng mga accessories. Tapos pino-photoshoot namin siya. Nakatulong siyang magbenta ng product ni Belsie. Sobrang fun lang talaga siya. Tsaka gusto namin talaga yung ginagawa namin. Yung business ko, it helps people gain self-confidence and self-esteem through dressing up, pero staying in the budget pa din. Parang personal shopper siya, kaya siya shopperon kasi shop plus chaperon equals chaperon. Itong kababata kong si Ina, personal shopper na. At ang pangako ng business niya ay maibibili niya kayo ng maraming damit sa murang halaga. At para makahakot ng customers, nagdao siya ng auction sa UST. Pero
kahit mukhang nag-e-enjoy ang mga kabataang ito, aminado naman silang mahirap ding magpatakbo ng sariling business. Minsan kasi, kapag yung hindi nagkakaintindihan sa business yun, nag-aaway-aaway kami. Kasama talaga. Tapos parang dumating doon sa point na ayaw na namin ng business, ganyan-ganyan. Hindi lang internal, also external. So yung relationship namin with ibang artists, since we and suppliers, yung relationship, it's minsan in conflict with the schedule, yung usapan sa contracts and agreements. Ang competition namin, mga kilala namin, mas mga older established. Tapos kami, syempre tingin nila parang pero may advantages pa rin yun kasi estudyante kami. So parang respeto pa kahit parang fresh pa kami dun sa world ng art. Challenges, isabay with schooling, siyempre. Kasi siyempre priority muna schooling. Mahirap din kasi I have to meet parang mga orders ng clients. Kailangan pupuntahan ko pa sila. May mga orders na mahirap. May binibigay silang budget na hindi naman kaya sa orders nila. Ganun. Mahirap mag-distribute kasi galing pa akong Bulacan. Tapos ang layo pa ng pinanggagalingan ko. Tapos yung transportation. Tapos isang paper bag na malaki yung dala-dala ko para lang dun sa mga boxes of chocolates. Pero sulit naman kasi, nabibenta naman lahat. Siyempre sa mga una, hindi talaga siya magiging madali. Pero feeling ko, yung mga taong matatouch mo, yung matatouch mo ng buhay, parang yun na rin yung mag-ano sa'yo na hindi mo na siya pwedeng tigilan. Kasi parang ang dami mo nang na-inspire na tao, parang you can't stop. Nag-open siya ng doors talaga sa akin. Parang naging business-minded ako in some way. Na parang natuto ako magtipid in fairness. Kasi noong una, parang pera lang ng magulang. Tapos nakakilala ko ng maraming tao. Naging friendly na ako kahit paano. Basta parang it really changed me as a whole. Naniniwala ako dun sa passion na ginagawa nila. Kasi dedicated sila sa work nila. Huwag nilang sayangin kasi malay mo, dun sila makakapag-start ng totoong business talaga or opportunity nila sa labas pagdating nila sa real world. Masayang parte, yung kapag nagbebenta ko sa room, yung balik ng balik yung customers. And then yung parang sasabihin nila na ang sarap daw, ganyan, yung nasasatisfy sila sa lasa. Ayun naman pala Talaga namang kahit nagsimula ng maaga, ay may maibubuga. Be encouraged! Yes! On trip, Business ang kailangan ng Pilipinas para umunlad. Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF.